Okay, ayan mga kaibigan, welcome back ulit sa Rapido TV at ito nga hindi po natin ito inasahan na mangyayari mga kaibigan. At alam ko po marami sa atin lalong-lalo na po sa mga nakasubaybay dito po sa kaso ni Miss Catherine Camilon, yun po nga Betty Queen na nawawala na umaasa na mabigyan nga ng tamang hustisya itong ang pagkawala sa nasabi pong Betty Queen. Lalong-lalo na po sa napanood nga natin sa ginawang Senate hearing na talagang malakas po ang atin pong paniniwala na ito nga ay sila ang gumawa dahil nga sa mga sinasabi rin po ng mga witness na yun nga ang nakalagay sa kanilang statement na sila ay tinututukan ng baril at harap-harapan nga nila itong nakilala si Jeffrey Magpantay. At mayroon pa po itong tato sa binti. At yun naman po ay inaamin din po ni Jeffrey Magpantay na mayroon nga po siyang tato sa binti mga kaibigan. Kaya yun din po ang isa na nagpalakas ng loob na talagang wala na pong ibang gumawa po sa pagkawala ni Miss Catherine Camilon. Pero ito po ay nakakalungkot po na balita ngayon mga kaibigan dahil nga doon po sa regional prosecutor ay binasura po ang nasabi pong kaso mga kaibigan. Grabe po sa lakas po ng kaso na ito ay nabasura pa rin po mga kaibigan. At ito nga ang balita galing po sa News 5. Sama-sama po natin itong panuorin. At ito po ay kasama natin dito si Sir Ted Pailon. DG ng Region 4A, si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Good morning po, Colonel. Good morning kasamang Ted at Ms. Chacha. Opo. Lahat po ng followers. Opo, salamat po na marami. Sir, ano po muna ang inyo pong reaksyon sa ginawa pong pagbasura ng Regional Prosecutor's Office dito po sa kasong isinampa ng mga kamag-anak nitong si Camilon laban po kay Police Major Alan De Castro? To be honest, sir, we were very frustrated na. I'm very frustrated. Kasi based doon sa evidence na nag-gather namin, solid naman po. Specifically kay Magpantay, to be honest, that he was positively identified by the two witnesses as the one who supervises the transfer of the lifeless body of Catherine. Hindi lang nabigyan siguro ng with due respect doon sa investigating fiscal, sir, hindi lang siguro nabigyan ng probative value yung identification yon at at the same time and other evidence po na present namin. Alright. Sir, I hope you don't mind banggitin ko kasi itong sinasabi ni Prosecutor Radok Jr. 4 na dahilan kung bakit niya kinakailangang ibasura itong kasong isinampa ng mga pulis doon kay Magpantay, ito yung pang-4. Ang sinasabi po, ang kine-question ng fiscal dito doon sa pagpapakita ng mga picture dito po sa dalawang inyong testigo, si Michael at si Jomar, di ho ba? Opo. Okay. Ang binabanggit dito, nagpakita raw po ng 7 photographs. Oo. Opo. Kasama po dito yung sa 3 civilian pictures, Sabi ho, throughout the record of the instant case, it can be deduced that nothing was mentioned about the personal circumstances of Magpantay, how he became a person in interest. How did they acquire the photograph of Magpantay at the time Michael and Jomar executed their respective affidavits? Okay? So basically po dito, yung ang sinasabi, paano po daw yung photograph na ito nakuha at presented sa mga testigo considering that he only surfaced after the alleged eyewitnesses had identified him as one of the perpetrators. So doon po sa punto yun, may pagkukulang pa sa inyo? Unang-una, sir, negative po, sir, kasi we do our research also doon sa personal association ni De Castro at saka yung driver niya. And it is our practice, sir, makikita naman namin sa rules on investigation namin.
yung picture na naging 7 pictures na pinakita namin para hindi po malicious, no? To test the credibility of our witnesses. Yes. Yung pagdating po ng kanyang recollection, if he can really identify the persons na nakita niya, para wala pong halong malisya po. And Correct. that is our procedure. Tama naman, di ba? And hindi po namin nilagyan muna ng mga personal circumstances. Base lang po muna sa picture. That's how we Yes. presented our rogue gallery in our investigation. Correct po, ano, para kumbaga hindi lang isa binigay nyo, di ba? Opo, 7 po. We included other civilians. Okay. Sabagay, dito po sa pictures, wala naman po problema mga kaibigan, di ba? Dahil nga, para po mas ma-identify po ng dalawang witness kung ito nga ba ang kanilang nakikita na tao, si Jeffrey Magpantay. Kaya po ay mayroon pong pictures, di ba mga kaibigan? Opo. Anyway, sige po, kasi nga alam nyo, kakasama nyo ho kami, no, sa nalulungkot nga sa pagbasurang ito ng piskal. Kasi yan po naman po kanyang papel, di ba? Ang atin po lamang dito na hindi ito mamatay, dito po lamang itong kasong ito sa pagbabasuran itong prosecutor. Oo. Dito, can you cure this defect? Sa inyo pong motion, will you file? Sino ho ba legal niyo ho dito ang kasama niyo sa pag-file ho ng kaso, di ho ba? Yes, sir. Actually, sir, kahapon din po, we have our case conference. Kasama po yung Deputy Regional Director ng PROM 4A at saka yung legal team namin. At maliban po dyan, sir, diniscuss namin isa-isa yung mga ebidensya na hindi na-consider ng fiscal. At ito naman po mga issue na sinandalan ng desisyon ng fiscal ay sa tingin namin ay dapat dinidiscuss na ito in a full-blown trial. Opo. Kasi alam naman natin during preliminary investigation, just probable cause. Correct. Ang dinidetermine po. Yes. At isa po, we have complied with the DC20, yung Department Circular 20. Meron po kaming pag-uusap ng fiscal before the case was filed. Anyway, sir, we also have consulted other criminal lawyer practitioner, no? We take this case personally, and as I have committed to the Camelon family kahapon, kinausap ko sila. Sabi ko, hindi namin bibitawan itong kaso to. Opo. And we will tap all our friends from the legal community to help us, no? Opo. So, wag naman yung wag naman yung para tayong nadaya first round pa lang. Wag naman. Opo, At tayo naman na may Tama, kaso tama. base sa evidence na present natin. Opo. Salamat po kung ganun po, Colonel. You have a given number of days, no, to file for your appeal, no, for your motion. Dito po, how do you, well anyway, baka ho kasi yan ay legal strategy, no? How do you cure itong sinasabi na paano biglang may sumulpot na picture ng Magpantay dyan, sinasabi ng piskal? Di ho ba't meron ng mga sinasabi nga na body-body umano itong si De Castro at si Magpantay. Di ba driver niya ito? Opo, sir. So hindi naman may tatanggi na kung mag-body-body yan, definitely may mapoproduce na picture dyan na magkasama sila, di ba? At wala namang mali siya yun kung makakuha ka ng picture ng pangunahing suspect kahit na sino pa ang source mo, di ba? I mean, basically po, common sense na lang ito. Pero sabi ko nga, sa inyo po, no, you can perhaps cure the defect ang binabanggit ni Piskal, ano po? Opo. Lahat po naman, Manong Ted, ngayon. Anybody may picture na ngayon sa internet. May social media accounts, mga tao ngayon, basically. And those pictures are credible and those are legally sourced naman. Opo, sige po. Okay, sige. Ganito po, Colonel, ha? Ito lang, sorry po mga kapatid, kasi po itong kasong ito ni Binibining Camilon, binabantayan natin. Kasi po, ito, no? Ang atin lang po dito na baka mangyari ito sa iba. Ito pong sinasabi na third reason po dito, no, yung pong nakuha na buhok ni Binibining ni Catherine, no? Dito po sa CRV na kotse. Ang sinasabi ng piskal dito, it is contrary to human experience for a criminal to leave a piece of evidence on a vehicle used to commit a crime. So sinasabi ng piskal,
Eh kapag kriminal yan, sigurado mahusay maglinis ng crime scene niya. Parang ganun sinasabi niya dito. And, oo, kung ang kinekwento noong mga umihi na nakakita na duguan binubuhat si Catherine, di ba, inililipat ng sasakyan. Kasi na-recover dito, di ba, yung sasakyan ni Catherine, di ba? Opo. Na-recover yung pinagsalinan ng katawan niya. Opo. Na-recover yung pinagsalinan, yung CRV na kulay pula, di po ba? Opo. Okay, sige. Ang kwento ho dito kasi, huminto yung dalawang nakamotorsiklo, di po ba, no? Opo. Oo, ngayon bukas yung headlight. So nakita nila binubuhat yung babae. Oo, duguan daw yung ulo. Ang sinasabi ni Piskal, kung nakita yung duguan ng ulo noong supposed to be si Catherine at ipinasok sa CRV at nung na-recover yung CRV na yan, dapat may dugo. Diba? Dapat may... Grabe naman ito. Kasasabi lamang pagka yan po ay criminal, talagang malinis yan. Siyempre, pagka mayroon pong dugo yan, nililinis na po nila yan. Dugo? Walang dugo na nakita yung soko. Walang nakitang dugo. Pero may nakitang buhok ni Catherine. So sinasabi niya, ang kriminal, mahusay yung magtago ng ebidensya. Alangan namang nakalusot yung isang hibla ng buhok. Diba? Dito, diba, Colonel, ito yung sinasabi ng Piskal? Tama po yun. Pwede po yung sinasabi niya. But, yun nga noted, no? The probative value ng evidensyang pinresent namin ay dapat ma-discuss sa trial. Sa simple, ko lang po, na pangunawa sa procedure, no? Ang procedure po ng crime lab ay mahirap po yung hindi po in our naked eye, hindi po makikita ang dugo. Meron po silang mga technical na ginamit ng mga chemical. And at the same time, lalo na sa blood samples at sa hair follicles. Hindi mo talaga basta-basta makikita. It is a technical procedure based on science na ang crime lab lang po, ang forensic unit lang po ang nakakaalam. And I think that issue should be traced out thoroughly in a full-blown trial. Kasi masyado na po itong technical at saka probable cause lang po ang ating hinahanap. So ayan po mga kaibigan, malungkot po, no? Nakakalungkot po ito na isipin, no, na ganito po ang resulta na inilabas ng regional prosecutor na binasura nga nila dahil umano sa bakit mayroon daw pictures. Siyempre nga dahil nga yung pong dalawang witness ang sinasabi nga nila itong si Jeffrey Magpantay. So talagang mayroon pong pictures para nga po ay ma-identify talaga na yun nga ba ang tao na kanila pong nakikita. So yun na nga mga kaibigan, at base na rin po sa buhok umano na nakita, pero bakit walang dugo? Siyempre nga dahil nililinis po nila yung mga dugo, pero mayroon namang mga stain ng blood na nakuha doon, kaya yun nga po din ang mga pinagkukunan ng DNA test at saka yung buhok. Kasi mga kaibigan, mahirap naman po siguro sa nagmamadali ka, nalinisin mo yung pong sasakyan dahil nga yung dugo. Yung dugo naman talagang makikita mo yan, kaya lilinisin mo yung mga buhok dyan, pupulutin mo. Pero sa pagmamadali mo, siguro mayroon pong buhok na naiwan talaga doon na hindi na po nila napansin mga kaibigan. Dahil alam po naman natin yung hibla ng buhok, di ba? So yun lang po, napakababaw po, no, na parang para sa akin po, napakababaw po na dahilan mga kaibigan, no, na ganun-ganun na lang po binabasura, no. Iwan ko lang kung ano po ang talagang nasa likod nito. Bagay, hindi naman tayo nag-akusa, no, dahil alam po naman natin ang mga prosecutor ay gagawin din po nila ang kanilang mga trabaho. Pero yun nga po, no, nakakalungkot lang po isipin na inaasahan po natin, no, na mabigyan po ng tamang hustisya ito nga pagkawala ni Miss Catherine Camilon, at malalaman po, no, kung nasaan nga ba o ano nga ba ang nangyayari nito po ni Miss Catherine Camilon, lalong-lalo na po sa kanya pong mga magulang, sa kanyang ina, no, na talagang umaasa po na buhay pa itong kanyang anak mga kaibigan, diba? Nakikita po naman natin sa sinitiring, kawawang-kawawa po, nagmakaawa po yung ina
doon po mismo sa kanila ni Police Major Alan De Castro at kay Jeffrey Magpantay na sabihin po nila kung saan nila dinala ang kanyang anak. Na kahit man po kung sakali na wala na pong buhay, basta't malaman lamang po nila na nasaan nga dinala, mga kaibigan. Pero ganun po sila katigas. Di ba? Kayo po mga kaibigan, ano kaya ang nasa inyong mga isipan o opinion ninyo dito sa nangyari po na pagbasura ng korte? Sabagay, para sa akin, hindi man ako masyadong maalam sa batas, pero base po sa paliwanag po ng CIDG, na yun nga, pati nga po sila ay dismayado po sa desisyon, mga kaibigan. Actually, may apila naman po sila. Sana nga po, dito po sa apila na ito ay mangyari po na mayroon pong makuha na probable cause. Dahil ito po, mga kaibigan, ito po ay probable cause pa lang po, ang hahanapin po dito para nga po ay maiakyat na po ito sa korte at didinggin na po itong kaso na ito, mga kaibigan. So sana po ay pagprayan lang po natin dahil kawawa naman po yung pamilya ni Catherine Camilon na talagang umaasa po na mabigyan ng hustisya nga ang pagkawala ng kanilang pamilya. So ayan po mga kaibigan, paki-comment na lang po kung ano po inyong mga komento o public opinion po dito. At muli po ako ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel, gayon man sa aking Facebook page. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Maman Sir. At sa ating po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW, palagi lamang po tayong mag-iingat saan man tayo naroon. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po mga kaibigan. O nga pala kung gusto po ninyong panuorin ang poll video po, puntahan lang po natin sa News 5 sa Ted Pylon. Ayan, at doon nga po ang poll video. Dito po sa atin pong tinatalakay ay kumuha lamang po tayo ng maiksi na part para meron po tayo maipakita po sa inyo. So ayan, at see you po sa next video ko. God bless all of us.